Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman pumuli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mabuti at maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po mga katambay, ito po putok na po ito sa social media mga katambay. Ito pong napaka isang himala, sinasabi nga po. Nagbigay po na isang himala sa Pangulo at sa Speaker, mga tambay. Naalaman po natin, alam naman natin, nag-birthday po. Excuse me po. Hindi po ba nag-birthday po siya? At ito po yata pa-birthday sa kanya ng survey, mga tambay. Bigla pong bumulusok pataas ang kanyang survey. Dito po sa ginawang survey po ng tinatawag na RPMD o yung RP Mission and Development Survey, mga tambay. Itong kanilang foundation. Grabe po. Ito po galing po ito nung nakaraang Marso po. Laglag po ang survey nito, di ba? Marso, I think 25% ang approval at trust rating nito. Ngayon po, grabe po ang itinaas. Tumaas na po ito nung July, nasa 60% na po ito, mahigit. Ngayon po ay nasa 72 mahigit percent na po. At ganun din po ang tinatawag na tambaluslos, mga kabayan. Talagang sinasabi nga po natin, magnakaw ka lang na magnakaw sa gobyerno, mamulitika ka ng mamulitika sa gobyerno, mga kabayan, sigurado, sa panahon po ngayon ng binagong Pilipinas, ay tataas ang survey mo umano. Basta gawin mo lang ng gawin sa pamahalaan ngayon. Sa panahon natin ngayon, magnakaw ka na magnakaw, mamulitika ka na mamulitika, magpatapong ka ng Pangulo sa ibang bansa, tataas po ang survey mo. Lalong-lalo po dito umano sa RMD survey, mga tama. Ito po, pakikita ko po sa inyo, kalat na po sa social media. Yan, nakita nyo po mga tambay, ang survey po ng mga leader po ng bansa na ang ating mga kababayan, tayo po mga Pilipino ay talagang gumigising na po at talagang nagpupunta na po tayo sa karsada para po kundinahin ang ginagawa po nila sa atin, mga kababayan, na paglilingkod. Grabe, korupsyon, pamumulitika at kahirapan ng ating bansa. At syempre po, tayo po mga mahirap, middle class ang nakakaranas po niyan. Hindi po sila. At syempre po, alam naman po natin ang ating pamahalaan ngayon, lalong-lalo po kung paano po sila gumamit ng pera, ay lagi kang priority. Ayon po yan sa House of Representatives, di ba? Na-i-vlog na po natin yan, na talagang lagi po nilang priority. Hindi kaya, mga kababayan, ay nagiging priority rin nila ang mga survey company, mga kababayan. Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong kung nagiging priority mo rin ang mga survey company. Hindi po ba? Ito po, panoorin po natin ito, mga tambay. Nakakataas po kasi talaga na approval at trust rating. Lalong-lalo po ang issue. Ang issue po sa ating bansa ngayon ay puro korupsyon. At syempre po, bilyon-bilyon, trilyon ang pinag-usapan. Lalong-lalo po sa natuklasan. Natuklasan po yung flood control. Hindi pa natutuklasan yung iba, mga kabayan. Flood control pa lang. Ito po, mga tambay. Pakinggan po natin lahat. Ibalik tanaw po natin. Nakakataas po kasi ng rating yan 13.8 billion pesos. Ito daw ang halagang nabisto ni Navotas Representative Toby Chanco na isiningit sa 2025 national budget bilang pantustos daw sa mga flood control project. Ang mga proyekto ay para sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Pero kapansin-pansing nakapangalan ang marami dyan sa iisang tao bilang proponent. Si Ako Bicol Representative Zaldico. Isiniwalat yan ni Congressman Toby Chanco sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Chanco, isiningit daw ang nasabing pondo ng magpulong ang Bicameral Conference Committee kung saan pinag-iisa ang bersyon ng Kamara at Senado ng national budget. Ilan sa mga may pinakamalaking dinagdag daw ni Ko ay sa Abra na 3.46 billion pesos, 3.2 billion pesos sa Occidental Mindoro, 3.1 billion pesos sa Oriental Mindoro, 620 million pesos sa Romblon, habang sa Bukidnon, 580 million pesos ang dinagdag.
May dinagdag pa raw siko na milyones at libu-libong halaga sa Camarines Norte, Batangas, Sarangani, Pangasinan, Tuguegarao, Mandaue City, Manila, Badian, Cebu, Davao del Norte at Quezon City. Ang mas nakakapagtaka pa raw, hindi mga kongresista ng mga nasabing lugar ang proponent ng mga proyekto kung hindi siko na dating House Appropriation Chairperson. Hindi raw yan alam ng mga kongresista ng mga nasabing lugar. Ilang congressman dyan, sabi niya hindi amin yan, hindi namin ni-request yan. Nakakapanghinayang yan. Grabe, no? 13.8 billion pesos. Grabe, mga tambay, ano? Ang Pera po ng taong bayan yan, pero isang tao lang po ang nalalagyan po at sila po ang nasusunod. Sino po ang nasa Bicameral Conference Committee Report? Nangunguna po dyan, hindi lang po si Saldico, ang speaker, mga tambay. At syempre po, meron din po mga senador, mga kababayan. Sila lang po. Ganyan po katindi. Nakakataas po ng approval at trust rating po yan na speaker. Mga ganyan po. Basta po ganyan ang gagawin mo sa perang taong bayan, talagang aangat din po talaga ang survey ng speaker, mga tambay. At ito naman po paliwanag ng Pangulo dyan. Sa systematic at laganap na korupsyon, lalong-lalo po pinirmahan niya po yan. Yan po ay pinirmahan niya. Yung ginawa po sa Bicameral Conference Committee Report ay pinirmahan niya. Nung ito po ay gaana na naging gago. 241 billion pa po ang naisingit yan sa mga blanco na sinasabi po ni Congressman Ungab at Attorney Vic. Hindi po ba? Nakakataas po na approval at trust rating yan, mga kabayan. Ito po ang sagot niya dyan. Pagka po isinasangkot po ng taong bayan ang kanyang pinsan at sila, may katwiran po ang taang Pangulo dyan. Pakinggan po natin ang katwiran. Paano na-afford ng isang... Alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin, utos ni Presidente, Secretary, utos ni ganito. Tapos, hindi naman totoo. Kaya, we'll have to look. Kung totoo, di may problema na talagang inutos. Pero hindi, ang nakikita ko rin, all of us who are in high offices in government suffer that, akala ko approve mo eh. Wala akong alam dyan. Sabi ni ganito, ikaw daw mga nagpa-approve nito. Sasabihin mo, hindi, wala akong alam dyan. Alam naman ninyo yan. Nina-name drop lahat. Pagpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tignan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin eh. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. People have to be more careful. At wag silang masyadong kalibot. Huwag nga masyado kayo maniniwala. Paniwalaan nyo, Pangulo. Wala pong nagaganap na korupsyon sa ating bansa at wala pong mga politiko na sagana-sagana po sa pera ng taong bayan, mga kababayan. Kaya nga po ang approval at trust rating po nila ay napakataas. Bagsak, talagang naungusan pa nila ang Vice President. Di po ba, mga tambay? Kaya nga po sinasabi nga po natin, mga kababayan, basta ikaw, gumawa ka ng gumawa. Gumawa ka ng gumawa na anomalya sa gobyerno. May issue ka pa ng pulburon sa ibang bansa, ang asawa mo ay sangkot, meron pang namatay na asawa ng nasa gabinete, nasa gobyerno, nanunungkulan, isang sekretary, ang asawa ay natigok sa Beverly Hills, sangkot at involved daw po ang First Lady sa pulburon issue sa Beverly Hills, mga kababayan, ay kasama po sa pagtaas ng rating yan. At ganun din po, mga tambay, ang Pangulo ay may issue rin po ng pulburon, na takot po magpa-hair follicle pulburon test, mga tambay. Nakakataas po talaga ng rating yan. At syempre, yung mga anomalya po na kinaharap po ng Pangulo, unang-una na po, ang hindi po nakakuha ng due process ang isang Pangulo na dating Pangulo na pinatapon po sa The Hague, Netherlands sa ICC, mga tambay. Grabe po, nakakataas po talaga na approval trust rating po yan. Talagang grabe po ang ginawa dyan. Hindi na po yan nakarating ng hukuman ng Pilipinas. Diretso po sa Villamor Air Base at mga ilang oras lang po ay isinakay na po ng eroplano. Ganyan po, nakakataas po ng approval at trust rating yan. At syempre, binigyan po tayo ng proyekto na mahigit 3 taon na lahat po ng ating bahay ay nilagyan po ng swimming pool sa loob ng bahay. Kaya nga lang po ang masakit, ang tubig ay napakabaho, mga kababayan. Yan po ang napakatinding proyekto po na nakakataas po ng approval trust rating sa ating bansa. Kasama po ang kanyang pinsan,
mga kababayan, na nagbigay po ng napakagandang serbisyo, lalong-lalo po sa ating kaperahan, sa ating buwis. Gwardyadong-gwardyado po nila ang ating buwis at alam na alam po nila kung sinong tao lang po ang bibigyan ng napakalalaking pondo o sinasabi pong prioritize, mga tambay. Priority kita, mga kababayan. Saka isa po, ang ating mga investment na Maharlika Investment Fund, nakakataas po ng approval at trust rating po yan, mga tambay. Dahil nakikita po ng isang RP Mission and Development Foundation INC survey o itong RPMD survey. Nakikita po nila yan na napakagandang pagpapatakbo, ekonomiya ng ating bansa. Talagang Maharlika Investment Fund, pera ng ginto o yung ginto sa Central Bank. Nahandyan pa ang GSIS, SSS at PDIC, mga bilyon-bilyon na nakuhanan. At syempre po ang PhilHealth, talagang bilyon-bilyon ang nakuhanan, mga kababayan. Talagang nakakataas po na approval yan, mga kababayan. At syempre, mga kababayan, ang ganun din po ang speaker, mga tambay, na talaga pong grabe po ang pamamalakad sa Kongreso niyan. Biri mo, i-impeach mo si Vice President, tapos may umuugong na 100 million to 150 million, pumirma ka lang para ma-impeach mo ang Vice President. Aba, nakakataas po ng approval at trust rating talaga yan. Magpabagsak ka ng halal ng bayan na mahigit 32 million ang bumoto, tataas po talaga ang survey po ng speaker dyan. At siyempre po ang Pangulo na walang kaalam-alam sa nangyayari sa ating bansa. Lalong-lalo po kung pagbibintangan mo silang korap, aba, napakarami po nagpapapicture sa kanila. Ibig sabihin ba, pagka marami nagpapapicture sa kanila, ay sila po ay sasabihin na korap na? Aba, maglabas ka na ebidensya. Ebidensya ang kailangan. Kung nawawala man ang pera ng taong bayan, at nailalagay sa mga vault nila umano, aba, patunayan mo yan. Kailangan mayroon pong ebidensya yan. Kung walang ebidensya, aba, hindi kami magnanakaw. Aba, hindi namin alam kung sino naglagay sa mga vault namin yan. Yang ganyang kalalaking pera na yan. Hindi po ba? Napakarami pong tinarabaho ang Pangulo sa mahigit 3 taon. Kaya po, umasa po tayo, mga kababayan, sa mga darating pa pong buwan, araw, yan pong 72% ng Pangulo ay aabuti na po yan ng mahigit 100% na po. Perfect na po yan. At yung 65% po ng speaker, mga kababayan, yan po, baka po sa mga susunod na buwan ay 90% na po yan, mga kababayan. Kaya po talagang ang ating bansa ay napakataas po na ekonomiya. Ayon na rin po mismo sa sa World Bank. Kaya nga sabi ng World Bank, ang Pilipinas ay sadsad ang ekonomiya at ito'y magtatagal pa sa mahabang panahon na bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas ayon sa World Bank. Dahil nga po, mas malaki po ang lumalabas kaysa sa pumapasok, mga kababayan. At napakaraming wala na nag-i-invest na malalaking investor sa ating bansa. Maraming wala. Ayaw mag-invest sa ating bansa. Sino ba mag-i-invest sa Pilipinas? Lumulubog sa baha. Napakaraming swimming pool. Luzon, Visaya, Mindanao, naglagay ng isang damukal na swimming pool sa loob ng bahay. Sige nga, mag-i-invest ka ba dyan? Hindi po ba, mga kabayan? Kaya nga po sinasabi po natin, 72%, lalaki pa yan. Baka maging 150% pa yan, mga kabayan. Dahil sa ganda po ng pagpapatakbo ng gobyerno nitong magpinsan na ito. Ang Senate President, ang House of Speaker, siyempre po, ang Speaker of the House, at ang Pangulo, mga tambay. Nakita nyo po. At napalitan na po si Escudero, di ba? Ang Senate President. Kaya po sa susunod na survey, ay 3 na po yan, matataas na po yan, 3 na yan. Ang Pangulo, ang bagong Senate President na si Soto, at syempre po ang Speaker. Silang 3 na po ang matataas. Lalong-lalo po pagka nag-survey. Ito pong RP Mission Development Foundation survey. Itong tinatawag na RPMD survey. Matataas po yan, mga kabayan. Dahil nga po ang pera ng taong bayan, mga kababayan, ay gamit na gamit po umano sa kanila. Kaya nga po ang lalaki ng proyekto, ang lalaki ng big project na pinakita sa atin. Mahigit 3 taon na ginastusan po ng Pilipino, taxpayer, nakautang pa sila sa labas ng bansa ng trilyon-trilyon. Mga kababayan, ipinakita po sa atin ang kanilang big project. Kauna-unahan pong big project po nila, flood control.
Luzon, Visaya, Mindanao, nilagyan po tayo ng mga sarili nating swimming pool sa loob ng ating bahay na napakabaho po ng mga tubig. Isang damukal na tubig na mabaho pumapasok po sa ating bahay. Swimming pool. Yan po ang big project po nila, mga kababayan. At syempre, yung ating kagutuman, isang damukal na pagtaas, dire-diretso ang bilihin, pati po ang ating bayarin. Ganyan po ang mga achievement po niyan. Kaya nga po pati ang ating mga magsasaka umiiyak. Kawawang-kawawa ang ating magsasaka. Binabarat po ang kanilang palay. Dahil po sa proyekto na wala naman po talagang magagawa sa pagbaba ng bilihin, ang gigipitin mo ay ang mga kababayan nating magsasaka. Ibababa mo ang sinasabing bigas na limitado lang ang bibigyan mo at lalagyan mo. Hindi naman lahat ng Pilipino ay makakabili nito. Pero lahat halos ng magsasaka apektado nito sa 20 pesos kilo ng bigas. Umaaray po sila. Dahil una-una, ito pong DA, di ba? Yung Department of Agriculture natin, NFA, bumibili lang po sila ilang porsyento. 5% lang daw po ang binibili nila. At pagka po nakabili na sila ng 5%, ay hindi na po ito kasiya sa kanilang mga warehouse, mga kababayan. Kaya po, binabarat na po ang mga palay. Magkano po ang pumutok dyan? 6 pesos hanggang 10 pesos lamang daw po ang presyuhan ng palay sa mga magsasaka. Kaya po umiiyak ang mga magsasaka sa napakagandang proyekto at programa ng Binagongang Pilipinas. Kaya nga po napakataas ng survey nila. Dahil po, grabe. Kaya nga po mga katambay, marami pa pong lalabas at talagang magsasalita at talaga ipapahayag ang napakagandang performance ng magpinsan na si BBM at si Tambaluslos, mga tambay. Kaya po, sunod-sunod na po yan. Meron pa po tayong mga susunod, I think, September 23, mga tambay, kung hindi nakakamali ang inyong lingkod, ay patuloy po tayo lumaban dito po sa napakagagaling na lingkod bayan na talagang grabe po. Pati survey ay kanilang-kanila na po. Talagang nagkaisa na po silang lahat. Pati survey ay kaisa na po yata nila, mga kababayan. Ganyan po sila kawawalang hiya. Kawawalang hiya sa ginagawa po sa ating bansa. Talagang lahat po ay kayang-kaya po nilang pagtakpan at syempre gamit pa yata ang pera ng taong bayan. Napakawawalang hiya ang gobyerno natin ngayon, umano, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang pumuputok na balita po. Putok na po yan sa social media at yan po ipapuputokin din po nila yan sa mainstream media, mga kababayan. Yang ganyang kalaki na achievement na isang BBM nag-birthday at binigyan po ng napakagandang regalo ng survey company ng isang RMD survey, mga kababayan. Thank you po mga tambay. Sana gusto po na ating tambay mga kababayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At sana po ay nasa ayos, mabuti po kayong kalagayan. At syempre po sa mga nakakagusto rin po sa YouTube at TikTok, thank you po sa inyo lahat. At syempre po maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Kay Ma'am Nancy, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Anijo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, Bay Chichioko, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kababayan. Maraming salamat po. Ingatan po kayo lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po yung panalangin at dalangin po natin
na isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, maingatan po sana sila mga kababayan. At ang ating dating Pangulong Duterte ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. Ganun din po mga kababayan, tayo po ay magdasal na maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan. Thank you po mga kababayan. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Bye-bye.